Thank you, Brother Ver, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa. Lahat ng bless magsabing amen. Praise the Lord. No, bless po tayo kahit ganyan ang nangyayari po sa mundo, sa ating bansa. Amen. At yan po ay hindi po natin dapat kinagugulat na nangyayari po yan. Bagamat gusto po nating tawag ho dito, mawala ang gera, pero yun po ay nakatakda na mangyayari sa mga huling panahon, ang sabi po ng Panginoon. Pero sabi po sa Matthew 24, kapag nalaman nyo na ang mga bagay-bagay na yan, be sure that you are not afraid. Maging sa Luke 21:28, sinabi po doon na kapag nangyayari ng mga bagay na yan, tumingala kayo at magalak kayo dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya sabi po dyan, because your redemption is drawing near. Amen. Kaya kuya tayo excited maligtas. Isa kayong malakwan. Lahat ng excited, palakpakan po ang Lord. Naiintindihan po natin na marami pong nahihirapan sa lahat po tayo apektado sa mga nangyayari pong gera dahil halos doble na po ang talagang pagtaas po ng crudo po sa atin. Ako po kasi V-Power Diesel ang pinakamahal, no, na kinakarga po ngayon. I think nasa 135 na po ata, no? Yung last kong is nasa 70 lang. So almost double na po. Nagtaasan na rin po ang baboy, lahat po nagtaasan na. Yung height mo na lang hindi nagtataas, kapatid. Amen. Pero don't worry, be sure that you are not afraid, ang sabi po ng Panginoon. Bakit ho? Because when you allow fear to enter in your mind, sa iyong buhay, it paralyzes your faith. And without faith, it is impossible to please God. Kaya dapat meron tayong pananampalataya, pagtitiwala na kahit anong mangyari, alam po natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Lahat ng nagpanic buying magsabing amen. Hindi ho napasubo lang yun. Kasi po doon sa mga ibang kasiyo namin may mga nagpanic buying. Pero alam niyo po ang pagtitiwala po natin. Kasi limbawa po magpanic buying tayo. Sige, kaya mo na mong mag-stock for 1 year. Kaya ba natin? No, kaya mong i-stock yung 1 year mong kakainin, lahat ng gastusin, bibilhin mo na lahat ng pangangailangan mo. After 1 year, ano ngayon? Pupunta ka sa Diyos, Lord. Ayaw po ng Lord na nahuhuli siya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Nag-pandemic na po, ni-lockdown na po tayo. No? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At malapit na po dumating ang Lord. Sa pagdating ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, darating po siya sa kanyang bride. Tayo po ang bride ng Panginoon. No, darating siya sa kanyang bride na spotless, pure, holy, and blameless. Ibig sabihin po nito, darating po siya na gusto niya, kamukha po niya tayo. Kaya ito po ang pinag-aaralan po natin sa buong buwan ng Marso, we are destined to be like Christ. Kung meron nang pong predestination doctrine, isa po ito. We are predestined to be like Christ. Tayo po ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Huwag niyo pong paniwalaan yung predestination na wala kang magagawa kung ikaw ay ligtas, ligtas ka. Kung wala ka rin magagawa kung hindi ka ligtas, hindi ka ligtas. May mga ganyan pong since 15th century pa po ito kay Calvin. No, ang nagpili daw ang Diyos. At hindi po, pag binasa mong Bible, hindi po siya ganun. No, hinihintay po ng Diyos ang bawat isa, sabi nga po ni Peter, na magdesisyon na magrepent. So hindi tayo parang robot na pinili. Ang talagang predestination, ikaw ay nakatalaga, ikaw at ako ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Kasi po, ito po yung nawala sa Garden of Eden, noong po nagkasala ang tao, si Adan at Eva, nawala po yung image and likeness ng Panginoon. Yung image and likeness ng Panginoon, hindi po ito patungkol sa figure po natin. No, may mga angel po na mukha pong tao. No, yung nga pong iba, kaya nga po pinamumukha nila yung sarili nila sa unggoy, kamukha daw nila. Sila po yun, no?
Sa side ng family po nila yon. Sa side ng family po natin, kamukha natin ng Diyos. Nagkasala ang tao na wala po yung image and likeness. Kaya nga po kinakailangan na nabayaran po ng Panginoon ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, na isa sa mga dahilan upang maibalik po yung image and likeness, which is the glory and the righteousness of God sa atin. Tayo po ay righteous because of Jesus. Nag-glory din po tayo ngayon because of Jesus. Amen po ba? Na let our light, let our glory so shine before men, even in this time of crisis, so that they will see our good deeds and they will glorify our Father who is in heaven. Kaya kapatid, ano man ang mangyari, don't worry. Kung yung mga ibon sa parang, akakityo po rin denasken, yung mga brown na hindi po yan nagtatrabaho. Pero sabi po ng Panginoon sa Matthew 6, pero hindi sila pinapabayaan ng Ama. Ikaw pa kaya nalilikha niya sa kanyang wangis? Ikaw pa kaya na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo? Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ito po ang pinag-aaralan natin na maging kamukha po natin si Kristo. Una pong linggo, we need to be like Christ in His love. And then following is yung pong humility. Alam niyo po, gusto ko lang pong itong humility ito. At mabilis lang po. Marami po sa atin ang alam po nating humble ay yung pong tahimik. Hindi po pag maingay na, hindi na siya, mayabang na, hindi na humble. Kung minsan po, may mga tao na kung kailan tahimik po yan, punong-puno po ng pride. Punong-puno po ng, buti pa ako, banal pa ako, yung self-righteousness. Ganyan po sila. Sa Bible po, ang tunay na pagpapakumbaba ay yung pagsunod sa Diyos. Si David po ay parang nung pong kabataan ni David na lumaban kay Goliath, 15 years old po siya noon. About 15 years old at inutusan po siya ng tatay po niya na magdala po ng merienda sa mga kapatid niyang, sa mga kuya niya na lumalaban sa gera, kaharap po si Goliath. So, nagdala po siya ng pansit palabok, Pagdating po doon, nakita niya si Goliath na binubuli ang Israel. Ang sabi po ni David, 15 years old, ang mga kausap niya ay mga matatanda sa kanya, mga sundalo. Magigiting na sundalo. Siya po ay patpatin pong payat po na si David na nag-aalaga lang po ng tupa. Sabi niya, bakit niyo hinahayaan na yung supot na yan ay imak ang sundalo ng Diyos? Sabi niya, ba't niyo hinahayaan na kayo ibuli? And then sabi po niya, ano ba ang gantimpala kapag napatay yung supot na yan? Tinawag niya po talagang supot. Sabi niya, this uncircumcised Philistine. Because during those days, ang mga tuli lang po talaga yung mga Hudyo. Yung tuli po, tayong mga lalaki, hindi ko na po pagtataasin pa yung hindi pa natuli dyan. Bakasyon naman, baka pwede kayo. Kung hindi totoo ang Bible, saan galing ang tuli? Sa Bible nyo lang makikita. Sino ba naman yung, ikaw naman, meron ating kapututan naman dahil, ano lang po, kaya po nangyari po yan dahil sumunod si Abraham, ang unang lalaking natuli po. So anyway, yun po yung covenant po ni Abraham kay Lord, Kaya kung pakikinggan mo si David, ang yabang-yabang niya, kaya nagalit po yung kuya niya, si Eliab. Sabi niya na, ba't ka nandito ganyan? Kaya alam ko, kaya narito kasi mayabang ka kanya. Ano bang ginawa ko, sabi ni David? Pumunta siya sa ibang tao. To make the long story short, napunta siya kay Saul. Sinabi niya kay Haring Saul, mahal na hari, wag po kayong mag-alala. Yung pong supot na higanting yan, kanya, mapapatay ko, kanya. Sabi mo, paano mo gagawin? Isa ka lang bata, kanya. Si Goliath, bata pa lang, champion na yan, ang sabi mo niya. Alam niyo po, kanya, ako po ay isang pastol ng tatay ko. Kapag dumarating po yung leon, at kinukuha yung aking tupa, hinahabol ko po, kukunin ko po sa kanyang buhok at sasabunutan ko at kukunin ko po yung aking tupa at papatayin ko yung leon. Ganon din sa mga oso. Kung ako po ay niligtas ng Diyos sa mga leon at oso, alam kong
magtatagumpay ako, ililigtas ako ng Diyos sa higanting supot na yan. No, talagang ba supotin? Wala pong magawa, talagang depressed na po si Haring Saul, sabi niya. Parang, sige na nga, no? Pinapasok na nga pa nga yung armor, sabi ni David, hindi ko po kaya yung armor niya, 6-footer po si nasa 5-footer lang po si David. So, hinarap po ni David, no? Lahat po siguro, una, yung po siguro mga kapwa niya Israelita at mga kuya, sabi niya, ito yung pinadala ng mahal na haring na lalaban, patay tayo dyan. Maganda kayo, tatakbo na tayo. Mamamatay tayo, matatalo yan, bata lang. Nakita po ng mga Pilisteo, magamat di po nakasulat ito, reading between the lines, I'm sure sinasabi ng mga Pilisteo, ano yung pinadalang yan? Kaya niya, siguro sinabi kaya paring Goliath, kaya terisin mo yan. Sabi po ni Goliath, ano ako, aso? Bakit yung pinadala yung anong yan? Yung napakalit na batang yan. Palagay yung sa akin, aso, na pwede lang akong paluin, kanya. Ang sabi po ni David, ikaw ay humaharap sa akin ng iyong espada at mga sandata pa. Pero lalabanin kita, sabi niya, sa pangalan ng Diyos ng Israel. Sa araw na ito, pupugutan ko ang iyong ulo at lahat ng mga kasama mo na nagtatawanan na yan, ipapakain ko sa mga ibon. Dahil sa Diyos ng Israel. Alam po natin ang nangyari. Ang ibig ko po sabihin dito, kung tayo'y nandoon, sasabihin din po natin napakayabang ni David. Kalatina mo ni karagul kaladwa, amo pang makanyan. Pero, tinawag si David ng Diyos, a man after God's own heart. Ang ibig sabihin po dito, ang pagiging humble, hindi po yung tahimik ka. Ang pagiging humble ay yung sumusunod ka sa Diyos. Kasi kapatid, kung hindi ka sumusunod sa Diyos at sinusunod mo ang sarili mo, para mong sinasabing mas magaling ka pa sa Diyos. Kaya yung tunay na mapagpakumbaba, katulad ni Kristo, ay yung sumusunod sa Ama. Amen po ba? And then po, just last week po, ang pinag-aralan po natin is be like Christ in forgiveness muna po pala, no? And then last week po yung be like Christ in intimacy with God. Kapag ikaw ay intimate, ikaw ay malapit sa Diyos. Ano po ang resulta kapag ikaw ay intimate or malapit sa Diyos? Natural lang na ikaw ay hindi kayo nag-review ng inyong lesson. Ikaw ay sumusunod. Amen. Kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, ibig sabihin malapit ka sa Diyos. Kaya ito po pag-aaralan po natin ngayon. Ito po yung huling topic po natin. At actually, nag-start na ang Holy Week ngayon, Palm Sunday. Nag-start na ang Holy Week po. Pero ang pag-uusapan po natin, parang Holy Week pa rin, yung be like Christ in intimacy with God. Kasi po siya ay sumunod hanggang kamatayan sa krus. Dito po sa Philippians 2:8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we worship You, we glorify You, we praise Your holy name. Salamat po, Panginoon, at ginising Niyo po kami, binigyan ng buhay, kalakasan sa umagang ito. At narito po kami, Lord, we are gathered here as one family to thank You for Your goodness. And of course, Father God, to receive blessings from You, blessings from Your word. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang bawat isa na narito. We pray, Holy Spirit, that You open the eyes of our understanding, that we may understand and receive Your full word, Your full message, and the full blessings from Your word. Lord, pagpalain mo even yung mga nasa online. And as we hear Your word, O God, I declare that let there be healing, deliverance, and salvation be upon Your people today. To You be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Dito pa lang po sa Philippians 2:8, na siya po talagang nagkatawang tao po ang Lord dito. Sabi po dito, and being found in human form, He humbled Himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Sabi po ng ilan, kaya nakayanan ni Kristo ang krus ng Kalbaryo ay dahil Diyos daw po siya. O po, totoo po yun, Diyos siya, nagkatawang tao,
Pero, nung nandito po siya sa lupa, 100% na full human po siya. Kung babasahin niyo po ang Philippians po dyan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. No, pwede ba natin pakita total lang sa Philippians? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, tinanggal niya yung pagiging powerful po niya, yung pagiging omnipotent niya, all-powerful, tsaka yung pagiging omniscient niya na pagiging all-knowing po niya. Kaya nung pong napag-aralan po natin yung mga nakaraang natin, nakita po natin si Kristo ay kinakailangan po niyang manalangin. Laging manalangin at umasa sa Diyos at sa Holy Spirit. Ayan po, no, sabi po dyan, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So sa ano po, ewan ko baka iba pong sa ibang translation po, no, sa Tagalog po mas maliwanag siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So naranasan po niya, hindi po ipinanganak si Kristo ni Maria nung Pasko. Nung pagkalabas ni Kristo, tumayo siya, nagsalita, may umbilical cord pa, sabi niya, "Oh Mary, Joseph, salamat na ako." Hindi po. Taong-tao po siya, kailangan po siyang alagaan, kailangan po siyang i-diaper, padidiin po, paliguan. Sabi po ng, I think Isaiah chapter 7, na kapag itong batang ito ang batang ito ay kinakailangan pong turuan. He need to learn to talk at he need to learn po yung Torah. Natutunan po niya yung Torah, 12 years old po siya. No, binasa po niya ang Torah, ang Bible po nila noon. Anong Torah? Pentateuch. Ito po yung first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, which was written by Moses. No, ito pa lang po yung hawak po nila noon. Pinag-aralan po ni Lord. At nung 12 years old siya, na nasa Jerusalem po sila, because of the feast of the Passover, naiwan po siya at nagpipreach, nung nadatnan po nila Mary, nagpipreach po siya, manamamangha po sila, ang mga tao. Ito po ay, kaya nga sabi po ng Bible, He grew in favor with men and with God. Kaya lahat po ng tukso, naranasan po niya. Hindi lang po yung tukso nung nag-fasting po siya, habang lumalaki po siya, nag-start po ang Panginoon, 30 years old, 30 years old, para pong high priest, 30 years old po siya nag-start. Anong ginawa po niya bakit 30 years old? Yun nga po ang isa sa mga dahilan, dahil ang high priest, si Jesus po ang high priest po natin, tinatawag po sila, o inaanoint po sila, at 30 years old. But anyway, si Lord po, just imagine po, nung bata po siya, lahat po siguro may mga bully nagtutukso sa kanya, pero hindi siya nagkasala. Lumaki po siya, meron po siyang mga kapatid. Meron po siyang mga kapatid na mga lalaki at mga babae. I think mga 10 po sila, kung di po ako nagkakamali. Isipin niyo po, lagi nag-aaway po yan. Kung bisan tayo po, 2 lang po yung anak natin, nag-aaway pa. Pero hindi po pinatulan ng Lord, hindi nagkasala. Nakita po sila, siguro nila, tumatanda na si Jesus na ito, siguro sabi ng mga kapitbahay, "Oh Jesus, ba't di ka pa nag-aasawa, matanda ka na." Ito si dalagang-dalaga. Hindi po siya nagpatukso, kahit po sinabihan po siyang ganyan, siguro sinabihan siyang, "Bakla ka ba? Ba't di ka pa mag-asawa?" Yung mga ganyan. Lahat ng tukso, naranasan po ng Panginoon. Pero pinagtagumpayan niya at hindi siya nagkasala. Kaya dito, nagpakumbaba siya, sumunod siya sa Diyos mula nung nagkabuwang siya hanggang ipako sa krus, sumunod po siya sa Lord. Kaya nga po, itong pag-aaralan po natin, nanais po ng Diyos na maging kamukha po natin ang kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Kaya dito po, ang dito, being like Christ in obedience, ang pagsunod po sa Diyos, hindi po yung pagiging Kristiyano, actually po, hindi po yung ano ba ang makukuha ko? Ano ba ang makukuha ko? Meron ka na nakuha eternal life. Hindi lang po yun dapat ang iniisip natin, pero above all, ang iniisip mo, ano ang pwede kong, how can I serve? Paano ako pwedeng maglingkod sa Diyos? Yun po dapat, how can I serve yung pong aking aking mga neighbors? Paano ko papaglilingkuran ng mga tao? Kasi sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Kung ano ang hindi mo ginawa sa iyong kapwa mo, hindi mo rin ginawa sa akin.
Yun po yung mga kambing. Sa Matthew, I think Matthew 25 or 26 po yun. No, sabi po ng mga righteous, Lord, kailan ka ba nasa kulungan na pinuntahan ka namin? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Yung mga kambing naman na mananampalataya po ito, parehong born again, parehong naging Kristiyano, pero itong mga kambing, walang ginawa sa kanilang buhay. Laging umaasa sila, ano kaya ang blessing ng Lord sa akin? Ano kaya ang blessing ng Lord? Pero hindi sila nagiging channel of blessing. Nung nangangailangan ako, nasa kulungan ako, may sakit ako, wala kayong ginawa sa akin. Kung ano yung hindi nyo ginawa sa kapwa nyo, hindi nyo rin ginawa sa akin. Kaya nga po, maging katulad po natin si Kristo. So mag-start na po ako, number 1, to be like Christ in obedience to God. We must, number 1, demonstrate our love and devotion to God. Si Kristo po, dinemonstrate po niya, ipinahayag po niya, pinakita po niya, He showed His love and loyalty or devotion sa Ama. Sinunod po niya ang Ama. Ang sabi po ng Ephesians 5:1-2, imitate God, gayahin niyo ang Diyos. Sabi po dito, Sabi po dito sa salita ng Diyos, gayahin niyo ang Diyos, imitate God, therefore, in everything you do. Sa lahat, hindi lang po sa kaisipan, o sa pananalita, gagayahin ang Diyos, kundi sa lahat ng inyong ginagawa, gayahin niyo ang Diyos. Bakit? Meron pong dahilan. Because you are His children. Amen po ba? Kaya hindi po totoo yung once save, always save na kahit na magkasala ka, mabuhay ka sa kasalanan, hindi mo kamukha ang Diyos, ay ligtas ka. Hindi po. Kagabi po na-explain po yung dalawang klase ng once save, always save. Ang isang once save, always save na extreme ay yung pong sinasabi niya na kahit magkasala ka pa, actually meron po ko narinig na pastor na Amerikano, sabi niya, kahit napatayin ko ang asawa ko, i-rape ko ang aking mga anak, wala na akong magagawa para mawala pa ako sa salvation kanya. Ganun po ka-demonic po itong isang once save, always save. Yung isa naman pong once save, always save, sabi niya, kaya nag-backslide yan, tumalikod sa Diyos in the first place, hindi siya talagang Kristiyano. Ang sabi po niya, which is parang ang ganda, which is maganda po talaga, na pakinggan, ang tunay na Kristiyano, sabi niya, magpapatuloy. Pero alam niyo ba, sa Bible, in the last days, may mga tunay na Kristiyano na tatalikod. Pwede ba natin pakita yung Matthew 24 bago natin ituloy po ito? Sa Matthew 24, ang sabi po doon, in the last days, many will turn away from faith. Marami, ang sabi, ayan po, Matthew 24, in-explain po ng Panginoon dyan na nagtanong ang mga disciples, Lord, kailan ba ang last days? Sabi po niya, mag-ingat kayo, be aware, that in the last days, do not be deceived. Sabi po niya, marami po siya sinabi, magkakaroon ng wars and rumors of wars na ano po natin ngayon, nakikita po yan na napakaliwanag po, there will be famines, pestilences, katulad po ng naging ng COVID. And then sinabi po niya in the last days then, pagdating po sa verse 10, sinabi niya, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Hindi ka pwedeng tumalikod sa pananampalataya kung hindi ka dating nananampalataya. Tama ho ba? So hindi totoong kapag tunay kang Kristiyano, hindi ka na pwedeng tumalikod sa Diyos. Hindi po. Kahit tunay kang Kristiyano, meron kang choice na tumalikod sa Diyos. Katulad ng prodigal son. Tumalikod sa Diyos. Hindi siya ligtas nun. Kinakailangan niyang bumalik, mag-repent. Amen po ba? So, ito po yung in-explain ko kanina, yung isang once save, always save, parang totoo. Hindi po, merong mga tunay na Kristiyano, sa mga huling araw, tatalikod po yan. Lalo na po ngayon, nakikita na po natin, nag-aaway yung ibang churches kasi yung iba, tinatanggap po yung LGBTQ. Yung iba, hindi. Sa church. Sa ating pong church, palagay nyo, kailangan ho ba natin tanggapin ang LGBTQ? XYZ. Opo, kailangan. Pero, ang masusunod, hindi yung gusto nila. Ang masusunod, ang kalooban ng Diyos. Maging yung mga kriminal, mga rapist, tinatanggap natin yan.
ang masusunod ang Diyos. Kailangan silang ma-born again. Pero yung ibang churches, tinatanggap sila at kinakasal pa sila, lalaki, babae. Hindi po ganun. Tatanggapin po natin ang lahat ng makasalanan tulad natin, makasalanan tayo, tinanggap tayo ng Diyos. Pero nung tinanggap natin ng Diyos, sino na ang nasusunod? Si Lord na. Kaya nga Lord, Master. Ibig sabihin po, pag Master or Lord, siya ang nasusunod. Hindi yung damdamin po natin, hindi po yung gusto po natin. Kaya alam niyo po ba kung may mga anak na apo ho kayo? Kasi bata pa ho tayo, tinuruan na ho tayong maging selfish. Natural na sa atin ang selfish, tinuruan pa tayo. O anak, paglaki mo, anong gusto mo? When I grow up, I want to be Superman. No. I want to be Batman. No. Hindi po dapat yung when I grow up, I want to be. Dapat tinuturuan po natin ang mga bata kahit na ngayon na may edad na tayo, no? Pero hindi na natin pwede sabihin when I grow up, hindi ka na mag-grow eh. No? Dapat turuan po natin ang mga bata, when I grow up, I want to be what God wants me to be. Kasi po, may plano ang Diyos kung bakit ka pinanganak, bakit ka nandito. Hindi yung lumitaw ka sa mundo, bahala ka na sa buhay mo, sabi na anong pangarap mo. Hindi po, ang tama ho talaga, yung kalooban ng Diyos. Anak, mag-pray ka kung ano ang kalooban ng Diyos. O apo, mag-pray ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang mangyari. Kasi po, ulit ko po ito. Wala nang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao kundi yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Maaring magaganda ang kaisipan mo. Pero sabi ng Proverbs, many are the plans in a man's heart, but at the end, it falls to destruction. Kaya nga po, marami tayong magandang plano, pero ang pinakamagandang mangyari sa buhay po natin, yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, kung babalik po tayo dito, kung tayo ay talagang anak ng Diyos, i-imitate po natin ang Panginoon. Sabi po dyan, live a life filled with what? Love. Mabuhay kayo, kaya nga po we need to demonstrate our love and devotion to God. Sabi po ng salita ng Diyos dito, mabuhay tayo na punong-puno ng pag-ibig following the example of Christ. Amen po ba? Kapag tunay kang Kristiyano, hindi po totoo yung kapag tunay kang Kristiyano, hindi ka na pwedeng tumalikod. Hindi po. Kapag tunay kang Kristiyano, dapat manatili ka sa Panginoon. Paglabanan mo ang dyablo. Kung sinasabi niya, tumigil ka ng mag-church, alam niyo po, sa atin po, kung meron pa dito na paulit-ulit yung kasalanan po ninyo, huwag po kayong tatalikod. Huwag kayong mahihiya sa Diyos. Mahihiya kayo, alam naman ng Diyos ang ginagawa niya. Alam po ng Diyos ang bulok po natin. Kapag tumalikod ka sa Diyos dahil nahihiya ka, dahil may mga kasalanan ka pang nauulit, lalo kang mapapahamak. Hindi mo maliligtas at hindi mo mababagong sarili mo. Pagtsagain mo na ikaw ay makinig sa Diyos, sumunod sa Diyos, at from one degree of glory, from glory to glory, binabago tayo ng Diyos. Huwag kang magmadali na para ka ng anghel na hindi ka na nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala, pati ang pastor. Amen po ba? Pero ang kaibahan po natin sa hindi mananampalataya, hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Kaya kapag nagkasala tayo, parang ang bigat ng ating pakiramdam hanggat hindi po natin sinabi, Lord, patawarin mo po ako. Hindi po para ma-restore hindi para ma-save na naman tayo. Ang 1 John 1:9, sabi po doon, if we confess our sins, He's faithful and just, na patawarin tayo at linisin muli tayo. Purify us from all wickedness, from all unrighteousness, from all impurities. Hindi po totoo yung sabi nila na tayo na naniniwala na nawawala ang salvation, pag nagkasala ka nawala. Hindi po. Napag-aralan po natin ito maraming beses na I hope na hindi nyo nakakalimutan. Mawawala lang ang salvation mo, kapatid, kapag nagpatuloy kang sinasadya mong nag-e-enjoy ka pa sa kasalanan. Amen po ba? Maliwanag po po yan. Actually, nasa James 1:14-15 po yon, na kapag yung desire, kinonceive mo, it gives birth to sin. And when it is full grown, ang sabi po dyan, kapag
Kailan ba full grown ng sin? Ewan ko po. Kahit po sa ano po, kapag sumagad na, puno na ang salop. In the Old Testament, na puno na ang salop ng Sodom at Gomorrah, puno na ang salop ng kasalanan po nila, pinarusahan sila ng Diyos. Marami pong mga hari, dahil puno na po ang kanilang salop. No, yung sagad na po ang kanilang kasalanan. Dito rin po, New Testament, ganun pa rin ang standard. Kapag po napuno na po yung salop, it gives birth to death. Ano po yung death dito? Mamamatay ka physical? No. Kasi, banal ka man o makasalanan, pareho mamamatay ang katawan po natin. Ang death po dito is spiritual death. The born again ka, nabuhay maguli, pero pwede kang mamatay uli. Maliwanag ho ba yun? Amen. Hindi po yung kanina nagkasala kayo dahil walang kape, wala na kayo sa salvation. Hanggat na kay Kristo ka, kapatid, nagpapabago ka kay Kristo, siguradong ligtas ka. Dahil ligtas tayo by the grace of God. Hindi tayo ligtas dahil perfecto tayo. Kung inintay natin na maging perfect tayo, 100% wala ng kasalanan para maligtas, wala pong maliligtas sa atin. Amen. Nagkakamali po tayo, nagkakasala, pero hindi ka na dapat nag-e-enjoy. Sinasadya na, pagkatapos mo, halimbawa nagsimba ka ngayon, ay nagsimba na ako, mamaya pwede na akong mag-shot uli. Balasubas ka lang, maran ka talaga. Ay total, nagsimba na ako. Pwede akong manood ng pornography, ng bold muli. Talagang manyak ka, patsema ka niyan. No? Wala pong ganun na nabawasan na ang kasalanan mo. Wala hong ganun. Kaya kinakailangan po maging katulad po natin ang Diyos, ang Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po dyan, He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Na talaga pong He died on the cross, no? Yung obedience niya hanggang sa krus. Sa John 15:9-11, ang sabi po dito, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Minahal ko kayo kung papaanong ang Ama ay minahal ako. Tingnan niyo po ito, no? Antindi po ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pero meron siyang utos. Minahal ko nga kayo, pero ang utos po niya, remain in my love. Alam niyo po yung sa Romans 8:35-39, who shall separate us from the love of Christ? Shall famine or pestilence or whatever, a hardship? No? And then doon sa bandang 38, shall any powers or demons nor angels can separate? Will it be? Nothing and no one can separate you from Christ except you. Dahil hindi po tayo mga robot. Hindi po tayo yung pag tinanggap natin ng Lord, parang robot na tayo, wala na tayong magagawa. Meron pa rin tayong free will. Katulad ng prodigal son na umalis. Pero sabi ng Lord, huwag kayong aalis sa pag-ibig ko. Remain in my love. Paano tayo magre-remain sa kanyang pag-ibig? When you obey my commandments, you remain in my love. So in other words, nothing and no one can separate you from the love of Christ for as long as you remain in His love. What does it mean to remain in His love? For as long as you obey God, obey His word. Amen. Obey His commandments. Uulitin ko po, walang makakapagpahiwalay po sa atin sa pag-ibig ni Kristo ng Diyos, no? Kung tayo'y mananatili sa pag-ibig ng Diyos. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos o ni Kristo? Kung tayo ay sumusunod kay Kristo. Ayan po, napakaliwanag. When you obey my commandments, you remain in my love. Therefore, nothing and no one can separate you from my love. Ang lahat po ng naliwanagan doon magsabing amen. Amen, amen po ba? So, then ang sabi po dyan, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Magiging complete. Sa ibang salin po, your joy may be complete. Kasi po kung minsan, masaya ka nga pero parang hindi kompleto. Para maging masaya ang iyong buhay, kapatid, remain in His love. Ano ibig sabihin doon? Sumunod ka lang. Dahil sa pagsunod sa Diyos, meron pong kagalakan. Your joy will be complete. Amen po ba? Kaya hindi kumpleto yan kasi pasaway ka. Sa mga pasaway talaga hindi kumpleto ang kagalakan yan. Kapag po ikaw ay masunurin, meron kang joy that is overflowing. Amen. Mahalaga po ang sumusunod sa Panginoon. Not for us to be saved, kaya tayo sumusunod kasi nga,
Ang sabi po nung binasa natin sa Ephesians kanina, kasi nga, mga anak na tayo ng Diyos. Paano tayo naging anak ng Diyos? Kasi nga, ligtas na tayo. So yung pagiging obedient sa Lord, hindi po ito ang paraan. This is not the way for you to be saved, but being obedient for God, it is the evidence that you are already saved. It is the proof that you are truly a child of God. Amen po ba? Ito ay ebidensya na ito ang nagpapatunay na ikaw nga ay tunay na ligtas, na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ulitin ko po, hindi tayo sumusunod sa Diyos para maligtas. Sumusunod tayo ngayon sa Diyos sa kanyang mga utos dahil ligtas na tayo. Amen po ba? So being like Christ means showing love for God through obedience. So John 14:31, "But I will do what the Father requires of me." Ang sabi po niya, "So that the world will know that I love the Father." Ang sabi po niya, that I love the Father. Now, gagawin ko ang lahat ng kalooban ng Ama para malaman ng mundo na mahal ko ang Ama. So tayo sa pagiging Kristiyano po, dapat nakikita, nade-demonstrate, nakikita po ng mundo na tayo Kristiyano. Ang problema po, kapag ikaw ay Kristiyano at tinatago mo, nakita kita sa Calvary, born again ka pala, huwag ka maingay, sikreto lang. May ganun hubang, O kaya yung mas malala, ito, nakita kita ka sa Calvary. Kanya, born again ka pala. Hindi, napadaan lang ako doon. Kasi may CR doon sa labas na, naki-CR ako. Ang sabi po ng Panginoon, kung kinahihiya mo ko dito sa lupa, sa harapan ng aking Ama at ng maraming anghel, ikahihiya rin kita. Amen po ba? Huwag tayong mahiya. I-demonstrate po natin. Kayo ba'y natutuwa kung kayo ay, kung ang asawa nyo or boyfriend nyo, hindi kayo pinapakilala? Ay, sino yung kasama mo? Ay, pabayaan mo yan. Asawa mo, ha? Di ba yung pong pagdating mo or kasama mo siya, agad mong pinapakilala, ay asawa ko or ay girlfriend ko pala. No, alam niyo po, masarap po yung pinapakilala kapag hindi ka pinapakilala. Noong pong yung dati kong girlfriend, na asawa ko na po ngayon, no? Kapag dinadala niya ako sa kamag-anak niya, pinagmamalaki niya ako, ito boyfriend ko, di ba poging-pogi? Noon po kasi hindi pa siya na-LASIK. Malabo pa ang mata. Nung nabuksan po ang kanyang, yung kanyang mata, nagpa-LASIK na po ang misis ko. Namangha po siya, sabi niya, ikaw ba yan? Anyway no? Kahit po sa ating mga magulang, kapag mahal natin ang ating mga anak, kami po kasi, lalo na ang tatay ko, pag pumupunta po kami sa aming mga kamag-anak, pinapakilala, ay, ito pala yung mga anak ko, ito, pinsan mo kanya, tito mo, magmano ka. Hindi siguro maganda na kasama mo ang pamilya mo, pero hindi mo pinapakilala. Ngayon, ito po si Kristo sabi niya, gagawin ko ang lahat ng gusto ng Ama para makita ng tao na mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Ama. Kailangan ipakita po natin. Ano pong sabi po sa, saan ba yun? Matthew 5, yung nabanggit ko na po kanina, let your light so shine before men that they may see your what? Your good deeds. Ano dapat makita? Good deeds, yung matinumong gawa, yung matinumong pamumuhay, makita nila and they will glorify the Father which is in heaven. Kaya nga po, yung paano tayo dapat mag-shine, hindi yung nakismile ka na. Nakakatulong po yan, Pero talagang nagsashine na Kristiyano ay yung gumagawa ng mabuti. Kaya yan po, nakasulat po dyan, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. Nagsashine tayo kapag gumagawa tayo ng matino. Nagpapakita tayo ng matino. At gino-glorify po nila ang ating Amang nasa langit. Amen po ba? So, yung po pagiging Christ-like po natin na pagsunod sa ating Panginoon, ay ito po ay parang hindi po siya private, Dapat po, ito po ay public testimony that you are testifying na ang Diyos mo, si Kristo, ay buhay.
Amen. Na kahit marami kang problema, kahit marami kang iniindang mga kirot na, parang ako po ngayon, no? Maraming pinapakita mo pa rin na ikaw ay makadiyos. No, ikaw pa rin ay nag-a-attend ng church, ikaw pa rin nag-a-attend ng CU. Kahit marami kang problema, nakikita pa rin yung kagalakan at kapayapaan sa pagmumukha mo, kapatid. Lalo na sa pamumuhay mo. Amen po ba? Hindi yung pag may nangamusta sa'yo, lalo na hindi siya Christian. O kamusta na ka? O hindi yan, napaldaksikaran ko. Sabi po ng Bible, nung mag-ingat tayo sa sinasabi po natin, sabi po ng Panginoon sa Matthew, I think 14:28, I will do the very word or the very thing I heard you say. Gagawin ko mismo yung mga sinasabi nyo. Sabi po ng Panginoon. Then sinabi po niya rin sa Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. Yung kamatayan at saka po yung buhay o yung curse at saka po yung blessing nasa bibig po natin yan. Amen. Kaya nga po, kahit may problema ka, huwag mong sabihin, hindi. Alang pa magbayo. Makapangyarihan po ang mga dila po natin. Pero kahit may problema ka, pag sinabi mong, kamusta ka kapatid? Ito, pinagpapala pa rin ng Diyos. Amen. Ito, mahal pa rin ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Panginoon, hindi nyo nakita yung Numbers 14:28, I will do the very thing, the very word or the very thing I heard you say. Ayan po, as surely as I live, ang sabi po ng Panginoon, declares the Lord, I will do the very thing I heard you say. Ano ang madalas mong sinasabi sa bibig mo, kapatid? Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Kasi yan ang madalas. Sabi ng Panginoon, gagawin ko mismo ang madalas mong sinasabi. Huwag nilata na naman kaya. Alam niyo po yung kapag Kristiyano ka, hindi ka nagre-reklamo. Magpapasalamat ka kahit anong sitwasyon mo. Amen po ba? Marami na pong nagpatotoo dito na wala silang bigas, nagpasalamat sa Lord, nagpray, kinabukasan, meron pong nagdala. Amen po ba? Yung nga pong, ito po, inakikwento po, yung nagpray kanina, kilala niyo po yung nagpray kanina, taga-Hawaii po yan Si Brother Ver, yung pong mga sinisiyo niya, Bible study, meron pong mag-asawa na kailangan po nila magbayad ng tuition fee yung anak nila. Stuya Pars. No? So, wala na po silang resources na pagpakukuhanan. Sabi po ng lalaki, mag-pray tayo. Bigay natin kay Lord at matulog na tayo. So, nag-pray po sila para sa pangangailangan ng tuition ng kanilang anak. Bukas. Para bukas po ito. Nung natulog na, humiga po lalaki, sabi po ng babae, wala ka bang pakialam kanya? Wala ka bang gagawing paraan? Nag-pray na tayo, binigay na tayo natin sa Diyos. Magtiwala ka sa Lord. Alam niyo po, kinabukasan, yung matagal nang may utang dun sa lalaki, nagbayad, sobra pa para dun sa tuition fee. Meron na ba nagbayad sa yung matagal na utang? Wala pa siguro. Maraming paraan ang Diyos kapag ikaw ay nagtiwala at nagpapasalamat kahit na anong sitwasyon. May paraan ng Diyos, magpasalamat ka lang, kapatid. Magpasalamat ka kahit anong sitwasyon. Amen. So we need to show the world that we love God by doing His will publicly. No, publicly, like Christ. Number 2, to be like Christ in obedience to God, we must fulfill our divine mission, which is to save mankind. Ang divine mission natin is to save man. Tayo ba yung Savior? No. Kasi po, we are instrument of salvation. Kahit po si Paul, sinabi niya, sa mga Hudyo, nagiging Hudyo ako, nagiging under the law ako, para mailigtas ko lang sila. Siya ba yung Savior? Hindi. Pero sabi niya, para mailigtas ko lang sila. Sa mga hentil, nagiging hentil ako kung kumakain sila ng dinuguan, ng baboy, kakain din ako para ma-win ko lang sila, para mailigtas ko sila. So tayo po ay nagiging parang tagapagligtas kapag pinapakilala natin ang ating Panginoon. Kinakailangan mong iligtas ang mga kaibigan mo, pamilya mo. Sa paanong paraan, ipakilala si Kristo. Ito po yung goal, yung mindset po ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Amen. Ito po talaga po niya na tayo maligtas. Hindi po siya na-defocus po dito. Kaya nga po,
tinapos niya ang krus ng Kalbaryo. Pero sa totoo lang po, alam niyo ho ba, na-share ko po ito nung Friday sa mga pastors and elders. Alam niyo, sabi ko, yung bakit namatay sa krus si Kristo, no, opo, namatay siya para sa tao sa kasalanan po natin, mailigtas tayo. Pero alam niyo po, mas higit po doon. Meron pang mas higit doon sa, meron po. Higit po doon sa iligtas niya tayo, ang bakit namatay sa krus si Kristo ay dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng Ama. Amen. Di ba nag-pray siya sa Gethsemane 3 beses pa? Father, Ama, kung pwede, take this cup of suffering. In other words, sinasabi niyang, wag nang matuloy ang krus. Wag nang matuloy ang mamatay ako sa krus kanya. But nevertheless, sabi po niya, I will die for mankind. Yun ba yung sinabi ho niya? No. Anong sinabi niya? Nevertheless, let your will be done. Kaya nga po, ang number one purpose o reason ng Lord bakit siya namatay sa krus ay yung sundin ang kalooban ng Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama? Na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ni Kristo. Nakadikit pa rin ho yan. Pero number one pa rin ang Ama. Hindi tayo ang number one sa krus kung bakit namatay si Kristo. Ang number one, ang Diyos. No, ang Diyos ang number one. Pangalawa lang po tayo. Yun po ang purpose ng Ama, na tayo'y maligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa Romans 5:19, ang sabi po dito, for just as through the disobedience of the one man, no, sino po ito? Si Adan. Sa kanyang hindi pagsunod, sa kanyang pagre-rebelde, this one man, si Adam, the many were made sinners. Ang many po dito is all. Hindi po ito many na marami lang. At yung iba, righteous. Meron bang righteous? Na righteous siya, pinanganak siya, righteous siya, nabuhay siya, righteous siya. Wala. Sabi po ng Bible, for all have sinned, no? And fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. So, walang righteous. So, ang many po dito, kasi ang many, pwede po, ang all, pwede siyang many, ang all, pwede rin po siyang kaunti. Pag kayo ay tatlo, sasabihin mong, all of us will go to your birthday. Pero ilang kayo? Tatlo. So, kakaunti lang po yon. Pero pag sinabi natin tayong mga Calvary Temple, all of us, no, na taga Calvary Temple, pupunta sa yung birthday. So, many po yon. Hindi katulad ng tatlo, all nga siya, pero tatlo lang. Pero itong many dito, all po, lahat nagkasala. Now, ito po, no, kahit po nung bata po kami nung YDC pa, nagtatanong po kami, fair ba yung ginawa ng Diyos na si Adan ang nagkasala, damay tayo? Damay tayo, makasalanan din tayo. No, hindi tayo nagkasala, pero sa diyan, naging makasalanan din tayo. Fair ho ba yun? Di ba hindi po fair? Halimbawa po, yung tatay mo, yung kapatid mo, ang nakapatay ng tao, pero damay ka, kulong ka rin. Fair ho ba yun? Hindi. Kasi kung itong verse lang ito, ang babasahin mo, it's unfair. Si Adan lang ang nagkasala. Pero kasi po, bakit po? Napasa po yung genes po niya. No, yung nature niya, napasa po sa atin. No, kaya nga po, bata pa lang tayo, o nasa silo na pupunan pa lang tayo ng ating nanay, makasalanan na tayo. Pero we never committed sin. Yung baby po, hindi pa nag-commit ng sin, pero sinner na po siya. Hindi siya nag-commit ng sin, pero sinner na po siya. Paano yung pastor? Wala pa lang bata na namatay, na abort, na baby, kaya pupunta ng langit, hindi po. Bagamat makasalanan po ang bata, pero hindi pa siya nag-commit ng sin, sa langit po siya. Kaisipan ko lang po ba ito? Hindi po. Nasa 2 Samuel 17 po ito. Nung nagkaanak po si Eva sa pagkakasala kay Bathsheba, si David po, nagkasakit po yung bata, hindi siya kumain. No, hindi siya kumain hanggat buhay yung bata, hindi siya naligo, pinapakain siya ng mga servant niya, ayaw niya. Pero nung namatay yung bata, narinig niya, patay na ba yung bata, tumayo po siya, naligo at kumain. Na-confuse po, no?
2 Samuel 17 ba yun? Di ba kagabi na naipakita natin? Pakitignan nyo na lang. No, sabi ni David, kaya ako nung buhay pa yung bata, hindi ako kumakain, hindi ako nananalangin ako baka maawa pa ang Diyos at hindi na niya kunin ang bata. Pero ngayong wala na yung bata, ang sabi po niya dyan, no? Ang sabi niyan, David noticed that his attendants were whispering among themselves and realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Tuloy po natin ang kwento, yung kinukwento ngayon. Then David got up from the ground. So tumayo po siya. He washed and put lotions, changed his clothes, naligo po siya. He went into the house of the Lord and worshiped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food and he ate. And then, dito po, his attendants, yung mga servant po niya nagtanong, why are you acting this way? Bakit ganyan po kayo? While the child was alive, you fasted and wept. Na umiiyak kayo, nagfa-fast kayo ng buhay ang bata. But now that the child is dead, you get up and eat. Ba't kayo ngayon kumain? Anong sagot po ni David? He answered, sabi po niya, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. Mabuhay pa yung bata. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? Siyempre, hindi po. I will go to him, but he will not return to me. Saan pa pumunta si David? Nasa langit. Ibig sabihin po, ang mga bata, ang mga sanggol, yung walang muang, automatic pong nasa langit. Amen. Important doctrine po ito. Baka sabihin ng ilan, kung totoo yung dapat tanggapin mo si Kristo para maligtas ka, paano yung bata na hindi tumanggap sa impyerno po yan? Ayan po yung sagot. Yung mga bata ay they are safe, hindi po saved, they are safe in God's hands. Kaya kapag nagkamuwang na po yan, mananagot na po siya sa kanyang kasalanan. Amen po ba? Maliwanag po ba? Now, balik po tayo sa pinag-uusapan po natin. So, parang hindi fair na kasi half lang po yung verse na binasa natin. Ito po, no? So, sa disobedience ni Adan, lahat tayo naging makasalanan. So, also through the obedience of the one man, sino po yung one man dito? Si Jesus, si Kristo po, no? Sabi po dyan, the many or all will be made righteous. Ang ibig sabihin po niyan, ikaw na makasalanan, ngayon, merong nagbayad ng kasalanan mo na walang kasalanan, wala siyang pagkakasala, pero binayaran niya yung kasalanan mo para ikaw ay maging righteous, para ikaw ay mapunta ng langit. Fair na ho ba ngayon? It's more than fair. Walang kasalanan, binayaran niya ang inyong utang. Binayaran niya po ang ating pagkakasala. Amen. Fair na ho ba ang Diyos? It's more than fair. Hindi ho ba? Diyos na nagkatawang tao. Kaya kayo ata masaya kanita. Bisa kayo yan yung Biyernes Santo, papako na kayo kayo. Kasi kayo nang mamahid kayo kasalanan niyo. Alam niyo ba, kahit ipapako ka pa sa krus ngayong Biyernes Santo, hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan ni Kristo. Kasi ang pwede lang magbayad sa kasalanan po natin, yung walang kasalanan. Kaya yung mga nagpapapako sa krus dito, alam niyo ba, ba't sila nagpapapako sa krus? Kasi pinapanood niyo pa eh. Pero kung wala nang manunood dyan, may magpapapako ba dyan sa krus? Wala na. Kristyano na ka man, albe ka pa, ilawin ko niya pa ang magkain. Alam niyo po, yung mga kala po nila, nagpapapako po sila, masisave nila, hindi ka pwedeng masave kahit tayong lahat ipako sa krus. Bakit? Yun lang pong unblemished Lamb of God. No? Kaya nga po yung sa Old Testament, shadow lang po yan. Naghahanap po sila ng tupa na iaalay sa Diyos na wala pong bahid, walang dumi. Si Kristo lang po yun. No, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Amen. Peace be with you. And also with you. Hebrews 5:8-9, even though Jesus was God's Son, bagamat si Kristo ay anak ng Diyos, He learned obedience from the things He suffered. Tignan niyo po ito. Anak siya ng Diyos, pero kailangan niyang matuto na mag-obey dun sa kanyang suffering. Naikwento ko nga sa inyo, buhat nung bata siya, suffering na po yan. Buhat nung baby siya, suffering na po yan sa langit. Maayos po lahat. Nung pinanganak po siya, hindi po siya nilagay po sa aircon na hospital na naka-foam po, nasa sabsaban po siya, isang bato,
na hinukay para doon po sumabsab, kumain yung mga hayop, doon po siya nilagay. Suffering na po yun. Ang pagiging tao na sa mundo pong ito, suffering po ito, hindi ho ba? Marami tayong suffering. Si Kristo po yung pong i-diaper po siya, maamoy po niya yung mga hindi dapat niyang maamoy sa langit, walang ganyan. Suffering na po yan. Nagtrabaho po siya bilang karpintero, suffering po yan dahil panganay po siya, nagtrabaho siya, maagang namatay. Ang tatay niyang si Joseph, nagtrabaho po siya, ang dami niyang suffering. He learned obedience. Kung ang anak ng Diyos, si Kristo na nagkatawang tao, kinakailangan niyang matutong sumunod, sino tayo na para hindi matutong masumunod? Dapat, kung ano man ang kalagayan po natin, ano man ang sufferings po natin, matuto pa rin po tayong sumunod sa Diyos. Amen. Kung ano man po yung iniinda po nating ako po more than 19 years ang nagdadialysis. Kung kailan po 19 years na po ngayon, parang katulad po ng mga naka-wheelchair na lang. Sabi ng Diablo, mag-wheelchair ka na, hindi ka na makakalakad dahil po masakit po ang lahat ng aking mga joints. Masakit po, pero alam ko, nananalig pa rin ako, sinasabi ko na sa mga latay, sa mga sugat ni Jesus, magaling na ako. By His stripes, I am already healed. Amen, amen po ba? Ito po yung natin, na matuto tayong sumunod. Mag-preach ka pa rin, Pastor Manny, kahit masakit ang pakiramdam mo, mag-preach ka pa rin. Mag-attend ka pa rin ng church, kapatid, kahit anong kalagayan mo, kahit ano yung suffering mo, kahit nangungusumisyon ka sa asawa mo, magpatuloy ka, sumunod ka pa rin sa Diyos. He learned obedience from where? From the things he suffered. Now, learn obedience from the things that you are suffering even right now. Nagsasuffer tayo sa matataas na gasolina, ano naman po yan, nagtataasan po lahat. Nagsasuffer po tayo, but let us learn to obey God. God wants us to be at peace pa rin, to be joyful pa rin po, magtiwala sa Diyos, magsumunod pa rin sa Diyos. Let us learn to obey, katulad po ni Kristo. In this way, God qualified Him as the perfect high priest and He became what? The source, ang pinagmumulan ng eternal salvation para kanino? Those who obey Him. Hindi lang believe. Yung John 3:16 parang kontra dito, na sinasabi pong, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. Yung iba, akala po nila, basta maniwala ka lang, yung sa kaisipan mo lang. No, believing is not a mental asset. Believing dito, to believe is an action word. To believe is to obey. Kaya sabi po dito sa Hebrews, He became the source of eternal salvation for all those who believe lang? No. For all those who obey Him. Because to believe is to obey. Kung talagang nananampalataya ka, naniniwala ka, hindi pwedeng hindi ka susunod sa Diyos. Amen. Maranop na ako. Nino po maranop Ken? Ariyan mo na Pastor. Wala kami gagana ka. Maranop ta na para-pareho. Alam niyo po, this is our duty. Talaga pong yung divine mission natin is to proclaim the gospel, to save mankind. Ang buhay mo, walang kwenta yan, kapatid, kung hindi mo pinapakilala si Kristo. Amen po ba? Si Paul pong sabi po niya sa Acts 20:24, pwede ba natin pakita yung Acts 20:24? Ang sabi po ni Paul, however, I consider my life worth nothing to me. Kinoconsider ko ang buhay ko na walang kwenta, na my only aim is to finish the race, yung race na binigay po ng Lord sa atin, and complete the task, yung assignment ko na binigay ni Jesus sa akin. Sabi niya, ano yung task or yung assignment niya? Yung testifying the good news of the gospel of God's grace. In other words, sinasabi po ni Paul dito, kung i-rephrase ko, walang kwenta ang buhay ko kung hindi ko tatapusin yung assignment ko na ipakilala yung biyaya ng Diyos sa mga tao. Ang buhay din po natin ganyan. Walang kwenta ang buhay po natin kung hindi tayo nagpapagamit sa Diyos na para ipakilala yung kanyang kaligtasan, ipakilala yung kanyang habag, yung kanyang pag-ibig sa tao, ipahayag yung kaligtasan sa tao. Amen. Maaring teacher ka, nurse ka, engineer or architect, yun ang profession mo. Pero ang talagang trabaho po natin, ang talagang mission po natin dito,
Pangalawa lang yung trabaho mo, ang nauuna yung mission po natin. Tayo ay mga ambassador ni Kristo. No, nagdadala ng mabuting balita. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang call center agent, dalhin mo ang mabuting balita doon. Kung ikaw ay OFW, hindi ka OFW para sa pera lang. OFW ka, dala-dala mo ang good news. Kung ikaw ay isang teacher, dala-dala mo ang good news. Ano man ang trabaho mo, saan ka man mapadpad, ikaw ay ambassador ni Kristo. Tayong lahat ay misyonero. Amen. At kinakailangan tapusin po natin ang ating mission. Amen ho ba? Kaya sabi po ng Panginoon sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and save the lost." Katulad din po natin, no, hanapin po natin yung wala pa sa Diyos. Sa ating mga pamilya, sino pa ba ang hindi ligtas? Gawin po natin ang lahat sa panalangin at sa gawa na maipakilala si Kristo sa kanila. Dahil hindi po biro ang impyerno. Amen po ba? Wala pong purgatorio. Ito na po yung purgatorio, pinupurga na po yung masasamang ugali po natin. Wala nang combat rin. Amen? Huwag kayong umasa. Ito alam niyo po kung may purgatorio, huwag na tayong mag-church. Huwag na tayong gumawa ng manloko tayo ng tao. Total, pagdating po sa namatay tayo, sa purgatorio tayo, bibigyan pa tayo ng chance. Kung may purgatorio po, wala pong tao sa impyerno. Pero kahit ngayon po, may tao sa impyerno. No, sumisigaw sila, "Panginoon, patawarin niyo ako, iligtas niyo po ako, Panginoon, ayoko dito." Wala na. Eternally, dun na siya. Alam niyo po, kaya magpakatino po tayo sumunod sa Diyos. Dito pa lang, dito mo sabihin, "Panginoon, salamat, niligtas mo ako. Salamat po, nakilala ko kayo. Salamat po, hindi na ako pupunta ng impyerno." Dito ka na sumigaw kasi ang pagsigaw mo sa impyerno, hindi pala ikaw, yung pagsigaw nila sa impyerno. No. Yung pagsigaw nila sa impyerno po, wala nang saysay. Dito na tayo sumigaw, magpasalamat sa Lord. "Lord, thank you, nakilala kita. Thank you, Lord, liligtas mo ko. Thank you, Lord, mahal mo ko. Salamat po, hindi na ako pupunta ng impyerno." Dito ka na magsisigaw. Amen. Nang may kagalakan, pasasalamat sa Diyos. Panghuli po, number 3, to be like Christ in obedience to God, we must live our lives as Jesus did. Amen. Totoo ba yan, Pastor, na dapat mabuhay tayo katulad ni Kristo, no? Of course, hindi po yung mapako sa krus. Yung paano siya sumunod sa Diyos. No, sumunod sa Diyos po. Nasaan ho ba yan sa Bible? 1 John 2:6, "Those who say they live in God," ikaw ay nabubuhay sa Diyos, "should live their lives as Jesus did." Kung sinasabi mong nabubuhay ka sa Diyos, mabuhay ka katulad ni Kristo, katulad ng pagsunod ni Kristo. Hindi lang sumusunod kapag may okasyon, sumusunod tayo. Lifestyle po ito. Buhay po natin bilang mga Kristiyano ang sumunod sa Diyos. 1 Peter 2:21, "To this you were called." Ikaw ay tinawag dito because Christ suffered for you, leaving you an example. Nagbigay po ng example si Lord that you should follow His steps kung paano siyang sumunod sa Diyos. Siya po ang pinaka-best example. Opo, magandang example si Abraham, si Moses, si Noah, pero yung best example po natin sa obedience, wala na pong higit pa sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Philippians 2:8, ulitin po natin, sabi po dyan, "And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross." Mag-o-obey ka ba sa Panginoon even death on the cross? Or even until death, hanggat ikaw ay mamatay? Alam niyo po yung inaawit po nating, "I have decided to follow Jesus." I have decided to follow Jesus. Yung pong no turning back. Ang sumulat po nun ay si Nokseng. Ang ganda ng pangalan po, no? Taga-India po. Isa pong tribo na born again sila dahil sa missionaryong galing po ng Europa. Sila lang po yung na-born again sa buong tribo na iniwan po ng missionary pong ito. Nung nalaman po ng sultan po nila, pinuntahan si Nokseng, pinalabas ang buong pamilya, meron siyang 2 anak,
isang asawa, siyempre po, asawa niya at saka siya po. Ang sabi po ng sultan, Nokseng kanya, hindi na kita papatayin at buong pamilya mo kung itatatwa mo yung Diyos na tinanggap mo doon sa misyonero. Ano pong ginawa ni Nokseng po? Yung pong kinompose po niya, siya po yung nag-compose ito, inawit niya. I have decided to follow Jesus. Pinana po yung dalawang anak niya. Hindi po agad mamamatay sa panahin. Siguro umiyak yung bata, ganyan. Tinuloy pa rin niya ganyan. I have decided to... Nokseng kanya. Yung asawa mo naman ang susunod. Kung ayaw mo pa rin itatwa yung Panginoon. Ano po yung susunod niyang inawit? Though none go with me, still I will follow. Pinatay din po yung kanyang... bandang huli po, Nokseng, last na lang, ikaw, gusto mo pang mabuhay kanya? Siguro sabi ni Nokseng, patay na nga yung pamilya ko, mas handa akong mamatay ngayon. Ano pong inawit niya? The cross before me, the world behind. Yung sinasabi niya, si Jesus sa harapan ko, ang mundo, iiwan ko niya yan behind me. Alam niyo ho, ito po yung example po na, alam niyo po kung totoo po yung once saved, always saved. Yung mga yan po, kung sasabihin nilang, itatwa mo si Kristo, papatayin kita. Itatatwa nila si Kristo, isip nila, iligtas sila. Pero walang ganyan sa Bible, maging sa church history, wala pong ganun. Lahat po ng sinabi nilang, kung hindi nyo tatatwa si Kristo, papatayin ko kayo, nanatili silang kay Kristo, nanatili silang pinagutan ng ulo, pinako sa krus, pinatay, pero nanatili silang sumusunod sa kanilang pananampalataya hanggang kamatayan. Lahat ng handang sumunod kay Kristo hanggang kamatayan, magsabing Amen. Amen. Di nga liwa po kasi magtas mo ing pisalwan, bisang tugi keng ginu, mamurayit na la. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Patay na ako, dahil pinako na ako sa krus, sabi ni Paul, but Christ lives in me. The life I now live in the body, ang nabubuhay sa katawang ito, I live by faith in the Son of God. Ang nabubuhay ako na sa aking pananampalataya kay Kristo, the Son of God, na nagmahal sa akin, who loved me and gave Himself for me. Kung talagang na kay Kristo po tayo, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi ang nabubuhay na si Kristo. Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, automatic sumusunod tayo agad sa Diyos. So you can live like Christ in obedience to God if you acknowledge that you died with Christ on the cross. Kung ikaw ay sinasabi mong katulad ni Paul, namatay tayong kasama ni Kristo. So ang nabubuhay po sa atin ngayon, dapat si Kristo na. Ang nangunguna sa buhay po natin ngayon, dapat si Kristo na. Amen po ba? Amen. Mag-review na po tayo. Be like Christ in obedience to God. We need to demonstrate our love and devotion to God like Christ. We need to fulfill our divine mission to save mankind like Christ. We need to live our lives as Jesus did, katulad din po ni Kristo. Last verse before we take the Holy Communion, Luke 11:28. Jesus replied, blessed rather are those, excuse me po, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Bakit po nasabi ni Kristo ito? Kasi po nung siya'y nangangaral, marami pong nagsabi, mapalad yung ina na nagsilang sa'yo. Ang sabi po kay Kristo, anong sagot po ni Jesus? Ang sabi po niya, mas mapalad yung narinig ang salita ng Diyos at sinunod. Ang sinasabi po dito, sino bang ina ni Kristo sa laman? Si Mary, di ba? Blessed are you among women. Blessed na si Mary. Pero mas blessed po tayo kay Mary, ang sabi ng Panginoon, kung naririnig natin ang salita ng Diyos at sinusunod po natin siya. Amen. Sino po ang masunurin? Sino po ang humble? Yung sumusunod sa Lord. Mary takla po rin mga kay. Dahil yung sumusunod, sila lang po yung blessed. Lahat ng blessed magsabing Amen. Lahat ng obedient sa Lord magsabing Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan.